Now is gagawa ko ng sorting algorithm. Ngayon mag-hold, kailangan natin ng holder ng left element. Ngayon mag-loop tayo mag-loop tayo to array.length. Then mag-iterate tayo sa loob ng array. 0 equal kay ay array. J++. Now, magbigay tayo ng condition kung saan si array, yung left array ba is greater than kay right array. Yung left index ba is greater than kay right index. Kaya ang gagawin natin, j+1. If true, i-hold ngayon ng temporary variable natin yung left index. Then yung left index, mag-a-assign tayo doon ng right index. Then sa left index, ay si right index, i-assign naman natin yung nakuha nating value sa right index, which is yung 10. Siya yung nag-hold ng right index kanina. So, ang mangyayari, pag tinawag yung function na to, dapat i-perform niya yung looping na yan. Kaya pag kinonsole.log ko to, or pinrint ko, dapat naka-arrange na tong array. Which is tama. Kasi nga, nangyayari dito, nag-loop siya ng isang beses. Then, mag-loop to. 0, first magra-run muna siya ng isang beses. Ngayon 0 yung index natin. Ang sineselect niya index 0, which is 4. Then ito, index nga natin is 0 plus 1. Kaya ang index na nito is 1. Ganito mangyayari dyan. Si 0 ba, index 0 is yung value nun is greater than ba kay index 1. Si 4 ba is greater than kay 1, which is yes. Ngayon, si temporary variable, i-hold niya yung number 4. Then, yung number 4, dito, yung index 0 na yan, is mapapalitan ng value ng index 1. Mag-switch na yan. Then, yung index 1, ang value niya is yung value na pinasa natin dito sa temporary, which is yung index 0. Ano bang value ng index 0? Which is 4. Yan. Ganyan lang yan. Ang mangyayari, mag-switch na yan. Hanggang sa mag-switch na mag-switch. Hanggang sa mag-arrange na siya ng ganito.